Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naririnig nyo ba ako? Nakikita nyo ba yung screen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz Gelay. Huh? Nagkalurog si ko. Si Normina. So, Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hintayin na lang natin yung iba, pero mag-start na tayo, ha? Kung sino man yung makapasok, uh, open yung link. So mag-start na tayo. Uh, Kanina sa level 1, nakuha rin natin ito. Actually, itong subject na ito para lang sa mga balik Islam. Ha? Nakuha rin natin ito sa level 1, doon kanina sa BMC level 1. Ito naman is para sa mga sisters, brothers natin na bagong yakap sa Islam. Subject natin na fiqh. Okay, so nung last na na-tackle natin, uh, yung about sa pagdarasal, no? Nakuha na natin yung 5 pillars of Islam. Nakuha na natin yung shahadatain, as-salah, yung 5 pillars of Islam. Pangatlo yung zakah, Saum Ramadan, at yung Hajj. Ngayon naman, papasok tayo sa pagdarasal. So, nakuha din natin, yung nakalipas na lecture natin, ay yung papaano yung pamamaraan ng pagwudu. Doon sa record ng video natin, nandun din na natin yung way kung paano mag-ablusyon. So kanina sa level 1, natakil din natin yon sa fiqh at saka about sa pagwudu at saka sa yung mga 5 beses na pagdarasal. So alam natin na meron tayong 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Ito yung Al-Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, wal Isha. Yung 5 times na pagdarasal sa isang araw. Al-Fajr, yun yung 2 ruku, 2 rakaat. Ang Duhur ay 4 na rakaat. Ganun din ang Asr, 4 din. Maghrib,
at saka yung Maghrib 3 at yung Isha ay 4. So, natakal na natin yan yung last lecture natin. Pwede ninyong i-review sa sa class na na-record natin nung nakalipas. So, natakal na rin natin yung wudu. Papasok na tayo sa pagdarasal, no? So, way na pagdasal, pamamaraan, sifatus salah, no? Way how to pray, pamamaraan ng pagdarasal. Dito, makikita natin, tinuturo sa atin unang-una, pag narinig sami'a Zaidun, al-adhana fatawadda thumma qama liyusalli. Ibig sabihin, narinig ni Zaid ang adhan. Karaniwan na naririnig natin ang adhan, yung tawag, yung bang, tawag mula sa masjid. Naririnig natin pag oras ng pagdarasal, 5 beses na pagdarasal, naririnig natin yan sa mga masjid. Tinatawag yung adhan para tayo ay magdasal. Nangangahulugan na dumating na yung oras ng pagdarasal. So, tinanong ni Umar si Zaid, sabi niya, kayfa tusalli? Paano ang pamamaraan ng pagdarasal? Paano ka nagdarasal? Sinabi ni Zaid, unang-una, astaqbilul qibla. Harap siya sa qibla. So, unang-una doon, kailangan makaharap tayo sa qibla. Saan yung qibla natin? Ang qibla natin ay ang doon sa Makkah, sa Kaaba. Doon tayo nakaharap. Yung direction ng pagdarasal natin ay doon tayo nakaharap sa Kaaba. So, yun ang pinakaunang-una. Pag tayo ay papasok na sa pagdarasal, na kailangan nakaharap tayo sa qibla. Pagkatapos natin magwudu, nagbismillah tayo, nakapagwudu tayo, hanggang sa nakapag-intensyon na tayo. Hindi maalis yun, yung pag-i-intensyon natin, dapat meron nandun yung niyat natin. Yung dalisay na intensyon natin sa pagdarasal. So pagkatapos nun, harap tayo sa qibla, ganun ng proper way. Pag hindi natin alam yung qibla, kinakailangan sikapin natin na malaman kung saan yung qibla. Hindi pwede na kahit saan na lang tayo nakaharap. Kinakailangan mayroong direction. Yung pagdarasal natin. Lahat ng Muslim sa buong mundo, kapag sila ay nagdarasal, lahat ng Muslim sa buong mundo, kapag isinasagawa nila ang pagdarasal, ay lahat sila ay nakaharap doon sa Kaaba. Direction na kung saan tayo nakaharap para magdasal. So, yun ang pinakaunang-una. So, yun sa kagandahan ng Islam. Merong arrangement, merong uniform na lahat na hindi katulad ng ibang paniniwala, ibang pananampalataya, na kahit saan na lang nakaharap yung mga kung saan sila nakaharap, kahit saan na lang nakaharap pag nagdasal. Yung mga simbahan nila kahit saan na lang nakaharap. Ang Islam hindi. Ang Islam merong sistema. Ang sistema, lahat ng masjid, bahay dasalan, lahat ay puro lahat nakaharap sa Kaaba, doon sa Makkah. Yun ang kibla natin. Pag tinanong tayo, anong kibla natin? Ang kibla natin ay ang Kaaba. Doon sa Makkah, sa Saudi Arabia. Lahat ng taong Muslim, lahat na nagdarasal, ng mga Muslim, ay doon nakaharap sa kibla. So yan ang pinakaunang-una. Pagpapasok na tayo sa salah, ang intensyon natin nandun na, harap tayo sa kibla, pagkatapos ay magtakbir tayo. Ano yung takbir? Unang takbir, pagpasok sa salah, ay tinatawag natin ng, sabi ni Zaid dito, ukabbiru takbirat al-ihrami qailan, Allahu Akbar.
Si Zaid ay nagtatakbir. Unang takbir, takbiratul ihram. Yung takbiratul ihram, unang-una, pinatawag yun na, ang pangalan ng unang takbir na yun ay takbiratul ihram. Ang pagbanggit mo ng Allahu Akbar, pag nakaharap ka na sa qibla, mag-pray ka na, sabihin mo Allahu Akbar. Yung takbir na yun ay tinatawag na takbiratul ihram. So, nadiran ila mawdi'is sujud. Nakatingin ka, pagkatapos mo magtakbir, sa unang takbir, na tinatawag na takbiratul ihram, dapat ay hindi ka na kahit saan nakagalaw, di ka kahit saan nakatingin. Dapat focus ka na. So, nadiran ila mawdi'is sujud. Kailangan nakatingin ka sa kung saan ka magpapatira pa. Kung saan magsusudyod, kung saan ka magsudyod, saan ka magpapatira pa, doon ka nakatingin. Hindi yung kahit saan ka nakalingon. Hindi pwede yun. Makakabawas yun ng reward sa paghalimbawa. Marahil makakasira ng pagdarasal. Yung sobrang pagkilos at walang focus sa pagdarasal at mababawasan yung reward, gantimpala ng ating pagdarasal pag hindi tayo nakapokus. Kailangan na nakapokus tayo, hindi yung nakasaan tayo harap, o di kaya saan tayo nakatingin. Kaya na kailangan nakatingin tayo doon sa kung saan tayo magsusudyod o saan tayo magpapatira pa. Unang-una yon. Kaharap sa qibla. Pangalawa ay ang pagbanggit ng Allahu Akbar, yung tinatawag na takbiratul ihram. Tapos focus na tayo, nakatingin tayo sa kung saan tayo magpapatira pa, magsudyod. Pagkatapos nun, pagkatapos natin banggitin ang Allahu Akbar, nasa loob na tayo ng pagdarasal natin, babasahin natin ang Fatiha. Sabi ni Zaid dito, pagkatapos ng banggitin yung Allahu Akbar, aqra'ul Fatihata thumma aqra'u mimma ahfadhu minal Qur'anil Karim. Babasahin niya ang Fatiha. Ano yung Fatiha? Ang Fatiha, Sister Mariam, ay yung Bismillahirrahmanirrahim. Yung pagbasa mo ng Suratul Fatiha. Baka memorize nyo na ba ito? Kinakailangan na ma-memorize ninyo ito, na mabasa ninyo. Ito importante sa pagdarasal. Kinakailangan na ma-memorize ng isang Muslim ito. Dahil araw-araw itong binabasa, lalo-lalo na sa pagdarasal. Ginagamit natin ito, importante ito, na ma-memorize. 7 verse lang ito. 7 verse. Nagsimula sa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yung pagbasa doon, pagkatapos ng takbiratul ihram mo, babasahin mo 'yon. Yung suratul Fatiha. Tapos, after mo nun, pagkatapos mo mababasa yung suratul Fatiha, magbabasa tayo ng memorize natin mula sa Quran. Yung mga mabababa lang na mga na-memorize natin, pero kung meron kang na-memorize na mahaba, walang problema. Kung ano man yung na-memorize mo from Quran, you can use it. Pwede mong gamitin yon na after Fatiha. After Fatiha, pwede mong basahin yung mga na-memorize mo na mga verse from Quran. So, yun yung pangatlo. Pang-apat, pagkatapos na natin mabasa yung Suratul Fatiha, waladdallin, amin. Tapos Bismillahirrahmanirrahim, nagbasa tayo ng mga memorize natin. For example, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Yun ay kabilang sa mga verse from Quran na pwede nating idugtong after ng Fatiha. Ha? Pagkatapos natin doon, nabasa natin yung memorize natin na mula sa Quran, magtakbir na naman tayo para pag ruku, pag yuko. Ha? Ukabbiru wa arka. Ha? Ibig sabihin, sabi ni Zaid, after nun, ay mag-Allahu Akbar ako, magtakbir ako, Allahu Akbar para sa pag-ruku. Nakikita ninyo yung itsura, yung ganyan, yung pag-ruku. Nakayuko siya. Ha? Bago ka magyuko, mula ka dito sa nakatayo, ha? Magtakbir ka na naman, taas mo yung dalawang kamay mo, Allahu Akbar, tapos magruko ka na. Ganito ang itsura. Ganyan, magruko. Hmm? At babanggitin mo sa ruku, wa aqulu fir ruku'i, sasabihin naman sa pagruku, pagkatapos mo Allahu Akbar, nagyuko ka na, nagruku ka na, ganyan na, ganito nang itsura ng pagruku, nasa picture, ganyan. So babanggitin mo ang Subhana Rabbiyal Azim. 3 times. 3 times. Babanggitin mo yun ng 3 beses. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. 3 beses. For Islam. Sister? So, babanggitin pag nakaruko tayo. Yan ang babasahin natin sa pag ganito yung posisyon natin, nakaruko tayo. 3 times yun. Tapos, ang gagawin naman, panglima na gagawin ay arfa'u minar ruku'i wa aqulu sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Okay? Ito, mula sa ruku, sa ganitong itsura, sa ganitong posture, mula dyan, ay tataas ka na naman, babalik ka, tatayo ka, mula sa pagkayuko, at sasabihin mo, Sami Allahu liman hamidah. Nakatayo ka na ulit. Nakatayo ka na ulit, mula sa pagkayuko, tatayo ka, sasabihin mo, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tapos babanggitin mo ang Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Ito ay binabanggit ng imam, o kapag ikaw lang nag-iisa ka lang nagdarasal, babanggitin mo yung Sami Allahu liman hamidah, tapos Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Pero pag ma'mum ka, hindi ikaw yung imam, mayroon kang imam, babanggitin mo Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. So, ito, nakita ninyo, nakatayo na dito sa picture, nakabalik na siya sa nakatayo na. So, pagtayo mo naman, nabasa mo na yung Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Pag nabasa mo na yun, magtakbir ka na naman, o magsabi ka na naman ng Allahu Akbar, at para sa pagsujud. Ganito na. Mula sa pagtayo, babanggitin mo Allahu Akbar at magsujud ka na. Nakita niyo yung sa picture, ganyan yung itsura niya pag sujud na. Nakapatira pa na siya. Wa aqulu fi sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 times. Yung kanina, sa Rabbana walakal hamd ay 1 times lang yun. Isang beses lang. So, dito naman, 3 beses. From doon sa nakatayo ka, babanggitin mo Allahu Akbar. Pagka Allahu Akbar at didiretso ka sa pagsujud. Ganito na, nakasujud ka na, at sasabihin mo doon sa pagsujud mo, Subhana Rabbiyal A'la. Pag nakapatira pa ka na, yan ang kailangan sa pagpapatira pa, yung ulo, itong
noo ay Oo. nakalapag sa nakalapag sa lupa sa pag sinusujud tayo, pati yung ilong natin. Tapos yung kamay natin nakalapag, yung tuhod at saka yung paa, katulad ng nakikita natin sa picture. Hindi yung noo lang, sali yung ilong, dapat nakalapag ito. Nakalapag sa uh, lugar ng pagsusujud, pagpapatirapaan natin. Babanggitin natin dyan 3 times sa pagsusujud ay Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. 3 times yan. Tapos, from sujud, pang 7 na, from sujud, tatayo ka mula sa pagsujud na nakaupo ka. A'tadilu qailan, Allahu Akbar. From sujud, magsasabi ka ng Allahu Akbar, babangon ka sa pagsujud, tataas ka sa pagsujud, mula sa pagsujud, nakaupo ka, ganito yung itsura niya, nasa picture, ganyan, nakaupo ka na ganyan, nakaupo ka na ganyan yung itsura. Sasabihin mo, from sujud, sasabihin mo, Allahu Akbar, at wa qulu fil julusi bayna sajdatain, babanggitin mo, ibig sabihin, dalawang sujud ang gagawin natin. Isang ruko na ganito, dalawang sujud, dalawang pagpapatira pa ang magagawa natin. So, sa pagitan ng dalawang sujud na yon, ito, unang sujud ito, first sujud, ito yung second sujud. Unang pagpapatira pa at pangalawang pagpapatira pa. So pagbangon mo sa unang pagpapatira pa, sa pagpatira pa mo, unang pagpatira pa, babangon ka, nakaupo ka. Yun yung al-julusu bayna sajdatain. Pag-upo sa dalawang pagitan ng sujud. Ang babasahin doon ay Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yun ang babasahin doon. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yan ang babasahin pag nakaupo ka. Pag sujud mo, babangon ka at nakaupo ka, yung pag-upo sa pagitan ng dalawang patira pa, ang babasahin mo doon ay, pagkatapos mo pagbasa ng Allahu Akbar, babanggitin mo, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tapos, pangalawang sujud na, di ba? Pangalawang sujud na. Magsujud ka ulit, magpatira pa ka ulit. Babasahin mo na naman, babanggitin mo Allahu Akbar, nasa sujud ka na. Ganito na naman ang itsura. Nasa picture, pangalawang sujud na. At ganun pa rin ang babasahin mo. Pag nasa sujud tayo, babasahin mo Subhana Rabbiyal A'la 3 times. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. 3 times yun. Ngayon, dahil unang ruku pa lang yan, so anong dapat gagawin after sa pangalawang sujud? Aqulu li rak'ati thaniya. Aqumu li rak'ati thaniya. Qailan Allahu Akbar. Tatayo ka para isagawa na naman yung pangalawang ruku. Pangalawang ruku, mula sa sujud, na pangalawang sujud mo sa unang pagyuko, ito na yung pangalawang sujud sa unang pagyuko, pagbangon mo dyan, diretso ka na dun sa pagtayo. Ganito na yung itsura mo, nakatayo ka na. Nasa picture, nakatayo ka na. Ganyan. Babanggitin mo from sujud, pangalawang sujud, babangon ka, patayo, Allahu Akbar. Tatayo ka, aqumu li rak'ati thaniya, qailan Allahu Akbar. Tatayo ka para sa pangalawang, pagsagawa mo ng pangalawang ruko, babanggitin mo dyan ay Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pag nagsabanggit ka ng Allahu Akbar, gawin mo ulit kung ano yung ginawa mo. Mula dun sa una. Wa af'alu fiha mithla ma fa'altu fi rak'atil ula. Sabi ni Zaid, gagawin ko ulit kung ano yung ginawa niya katulad ng doon sa unang pagruko, unang raka. So, nagbasa siya ng Fatiha pagkatapos ng Allahu Akbar niya. From sujud na Allahu Akbar, tumayo ka, Allahu Akbar.
From sujud, Allahu Akbar, tumayo ka. Ngayon, nasa pangalawang, ano ka na, magsagawa ka na ng pangalawang raka, na nakatayo ka na, ganito. Babasahin mo, after ng Allahu Akbar, Suratul Fatiha na naman. Babasahin mo, Suratul Fatiha. Ha? Pagkatapos ng Suratul Fatiha, babasahin mo na naman ay ang mga nalalaman mo na verse from Quran after Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, after nun ay magbabasa ka ng mga na-memorize mo mula sa Quran. So after nun, nakabasa ka na ng memorize mo mula sa Quran, paulit-ulit lang yun. Ha? Balik ka na dun sa, nandito na. Sa umpisa. Oh. Balik sa umpisa. Oh, sister. Fatiha, nakabasa ka na ng memorize mo sa Quran, magtakbir ka na naman para sa pagruko na. Pangalawang yuko na. So, ganun na naman. Pag nakayuko ka na, basahin mo 3 times. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tapos, tatayo ka naman from ruku, mula dun sa pagkayuko, tatayo ka, babasahin mo, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Oh. Tapos, magtakbir ka na naman at para magsujud, ganito sa picture, magtakbir ka para sa sujud, babasahin mo na naman ay Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, 3 times. At ganun din, 3 times. ganun din, magbasahin mo naman Allahu Akbar, babasahin mo Rabbigfirli, Rabbigfirli. After nun, pangalawang sujud na naman, babasahin mo, babanggitin mo Allahu Akbar. Ganun din. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 times. Pangalawang sujud. So, ganun lang. Pag dalawang ruku na, pagkatapos na natin dun sa pangalawang ruku, nakasujud na tayo sa sujudus thani, alimbawa, ang pagdarasalan natin ay Fajr, dalawang ruku lang, upo na tayo dyan. After nito sa dalawang ruku, mag-upo na tayo dyan at isasagawa yung tashahud. Ito na. Ito na yung pag halimbawa, pangalawang ruku na, nagtatashahud tayo. Ito na. Natapos na tayo doon. Pang 9, ito. Oh. So, nakagawa na tayo ng dalawang ruku. Tapos, nasa pangalawa na tayo na ruku, nagsujud tayo, pangalawang sujud, babangon tayo. Ganito nang gagawin. Pag nakagawa na tayo ng dalawang ruku at nasa after ng sujud natin, magtatashahud tayo. After ng pangalawang sujud, magtashahud tayo. Ito, sabi ni Zaid dito, uupo ako pagkatapos ng pangalawang raka'a para sa tashahudul awwal. Tashahudil awwal. Para sa unang tashahud. So, ganun lang. Pangalawa, pag pangatlo, gagawin natin, ito, pangalawang ano ito, dalawang rakaan na pagdarasal. Pag halimbawa, gawin natin 3 or 4, ganun lang din. Pag 3, tatayo tayo dyan mula sa pagtashahud na yan. Tatayo tayo dyan mula sa pagtashahud na yan. Pag natapos natin basahin yung tashahudul awwal, makukuha din natin yun. Kailangan ma-memorize yun inshallah. Pag nakatayo tayo dyan, gagawa na naman tayo ng ruku. Tapos pangatlo, yung pangatlo na yun, di na tayo, halimbawa, magribang pagdarasalan natin, doon sa pangatlo na ruku, magtatashahudul akhir na tayo. Pero pag 4 naman ang gagawin natin, tatayo pa tayo doon, gagawin nating 3 hanggang 4. Tapos tsaka tayo naman tashahudul akhir. Ito yung tashahudul awwal. Merong tashahudul akhir. Huling tashahud. Okay? Oh.
Pat kataw. Tapos noon, pag nabasa na natin, halimbawa, nakapang-apat na tayo, ganun lang din, ano, mula sa pang-una, pangalawa, uupo sa tashahudul awal, ulitin mo ulit yun. Pag-apat na ruko, ganun din. Ulitin mo ulit kung ano yung ginawa mo sa una, pangalawa, ganun din. Babasahin mo yung sa pangalawa, tashahudul awal, nakita niyo yung kamay, nakataas yung tuturugan yan. Ganun din sa pang-apat na, ganyan din ang gagawin mo. Babasahin mo lang yung tashahudu at thani. Ha? Ha? Tapos niyan, wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma usallimu an yamini wa an yasari qailan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapos noon, pag nabasa na natin yung tashahudul akhir, mag-uusalli tayo sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma-memorize din niyo yan. Ibibigay ko rin sa inyo inshallah kung ano yung babasahin diyan. At meron din sinendata yung isang sister dito na how to pray. Paano yung pamamaraan ng pagdarasal sa Islam. Mababasa rin doon yun. Pero inshallah, isisend ko sa inyo kung ano yung babasahin sa tashahudul awal tsaka sa tashahudul akhir. Pagkatapos nun, pag nabasa na natin yun, lilingon tayo sa kanan at sasabihin natin ng Assalamualaikum warahmatullah at lilingon na naman sa kaliwa qailan Assalamualaikum warahmatullah. Babanggitin natin, babasahin natin Assalamualaikum warahmatullah. So ganun yung mga pamamaraan ng pagdarasal sa Islam. Inshallah, maganda inshallah na ma-practice natin yung about dito, para mas madali natin maano. Iba rin yung lecture, iba rin yung nakademo para kahit sa pag-actual na, madali na lang inshallah. Pag meron tayong time, maka-video tayo actual na performing how to pray in Islam, maano natin yun inshallah. I-perform natin. So hanggang dun lang yung paano magdasal. So next tayo, sila Isa Panhay, sila Yabet Malinaw, present. Masyado. Iba, wala pa. Baka busy pa yung iba. Adi, Webis magana. Ang klase kasi natin, Miyerkules. So wala kasi, yung Miyerkules na busy tayo. Kasi ako kahapon, may exam din ako. Kasi nag-aaral din ako eh. Oh. So na busy pa tayo ha. So alhamdulillah, ngayon bawiin natin yung time. Actually, kahapon sana yung oras ng klase natin dito sa mga beginners, sa mga new Muslim brothers and sisters natin. So, dahil sa na-busy yung mga teacher natin, babawiin na lang natin sa ibang oras. So, pasensya na. So, ito mga tadribat ito, kung ano yung mga exercises, anong babasahin sa sujud, doon sa pagpapatira pa, anong babasahin mo, babasahin natin, ito yun, Subhana Rabbiyal A'la. Babasahin natin sa pagruku, Subhana Rabbiyal Azim. Aqulu bayna sajdatain, babasahin natin sa pagitan ng dalawang sujud, yun, Rabbighfirli. Aqulu fi raf'i minar ruku, babasahin natin pagbangon mula sa pagyuko ay yung Sami Allahu liman hamida. So, mga exercises lang ito doon sa na-lecture natin na about sa pagdarasal. Okay? So, ito yung at-tashahud. Ito yun. Darsul Khamis. At-tashahudu
yung nabasa natin, na-tackle natin kanina na about sa pagtasyahud yung ito. Yung nakaupo ka, nababasahin mo na kano yung intituro mo ganyan. After ng sujud sa pangalawang ruku, ito yun siya. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan yung at-tashahhud. Kinakailangan ma-memorize ito para mabasa mo doon sa pagsagawa mo na ng pagdarasal. At meron itong English na pwede nyo i-search yung English nito. Inshallah, ibibigay natin. I-send natin dito sa group natin, inshallah, ang English nito para ma-memorize ninyo ng maayos. Uh, ito kasi naka-Arabic text siya. So, i-English natin, inshallah. Maghanap tayo sa internet na naka-English siya, inshallah. Pwede rin nyo rin i-search yung tashahudul awwal tsaka tashahudul akhir yung sa English version. Tapos, ito, yaqra'u يقرأ التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة ويسمى التشهد الأول ويقرأ بعد الركعة الأخيرة من الصلاة ويسمى التشهد الأخير. Yung unang-unang tashahud ay pagkatapos ng dalawang raka'ah sa pagdarasal ay tinatawag yun na tashahudul awwal. Ang binabasa naman sa pagkatapos ng pinakalas na raka'ah mula sa sala ay tinatawag na tashahudul yusamma tashahhud al-akhir. Tinatawag yun na tashahhud al-akhir. Okay. At yung tashahhud, yung nabasa natin kanina yun. Ha? Ito yun siya. Kinakailangan memorize yan inshallah. So, remaining time natin, 1 minute and 40 seconds. So, kung sino yung mayroong mga tanong, inshallah na pwede kayong magtanong. Hanggang doon na lang muna yung kukunin natin. Alhamdulillah, kung meron kayong mga tanong, inshallah, pwede kayong magtanong. Meron tayong 1 minute, 20 seconds. Sister. Hmm. So, naintindihan ba na maayos, sister? Pwede nyo ring i-review itong video na ito, naka-record ito, i-review nyo na lang, ha? Inshallah. I-review nyo na lang. Pag halimbawa, meron kayong mga hindi na, i-review nyo na lang. Or kung meron kayong gustong itanong, pwede kayong magtanong sa group or dito habang may oras pa. No? So, kung wala na, syukran sa inyong lahat. Gantimpalaan tayo ni Allah sa ating mga pagsisikap. Inshallah. Hanggang dito na lang. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته